utang. Isa ito sa mga bagay kung saan tayong mga Pilipino ay mayaman. Bukod pa sa utang nating personal, ay treasury. Ang bawat Pilipino ay may utang na 54,755 pesos. Kung iisipin, ito ay maliit lamang na halaga. Ngunit karamihan sa atin ay walang kumakain, disenteng tahanan, at maraming pangangailangan. Kaya't ang ganitong pera ay malaki na at kung tutusin ay pwede magamit sa iba pang makabuluhang bagay. Tulad ito, ang kapal ng bayan ay dapat ginagamit natin sa mas makabuluhang mga bagay. Nandiyan ang edukasyon, agrikultura, at marami pang iba. Pilipinas, pinapautang lang dati, nagpapautang na ngayon. Nakatakdang pautangin ng ating gobyerno ang International Monetary Fund o IMF ng $1 bilyong para sagipin ang ekonomiya ng mga bansa ngayon sa Europa. Katuwiran ng Malacanang at ng Bangko Sentral, kung hindi raw kasi natin gagawin ito, tayo rin ang maaapektuhan. Pero tanong ng mga ekonomistang kontra rito, pati na ng marami nating mga kababayan, yumaman na bang talaga ang Pilipinas o nagyayabang lang at nagpapapogi? Oo, tama ang narinig ko. Nagpautang ang Pilipinas ng $1 bilyong sa International Monetary Fund na isa rin sa pangunahing pinagkautangan ng Pilipinas. Madami pa bukod sa IMF ang pinagkautangan natin, kagaya ng World Bank. Tama ba ang naging desisyon na ito? Ano ang masasabi ng ordinaryong tao at eksperto dito? Atin ang alamin at busisihin pa kung ano nga ba ang International Monetary Fund. At ang utang ng Pilipinas. Ito ang Utang. pinautang. Alam mo ba kung ano ang IMF? Ano yan? Siya yung isang organization siya na nagpapautang sa mga countries na sa lahat ng countries sa mundo. Yung International Monetary Fund. Narinig ko naman siya, pero I'm not really aware of what it is. Hindi ko alam! Hindi. Alam mo ba, sanggol ka pa lang, may utang ka na? Saan ko inutang? Oo, may utang ata. Pero alam ko, binayaran na yun ng nanay ko, yaman kasi kami. Sang-ayon ka ba sa pagpapautang ng Pilipinas? Hindi ako pabor na nagpautang tayo ng 1 billion. Kasi dito pa lang sa Pinas, hindi na natin maserve yung magandang klase ng administrasyon. Tapos magpapautang ka pa. Alam mo, para sa akin, hindi kailangan magpautang kasi di matagal ng mayaman country, ano? Sabi ko, kung ba tayo na kailangan, ang hirap magpautang, ha? Since ethics ang tanong, is it ethical to give out help to the other? Siguro isang issue na kailangan ma-resolve doon is when we give out that help, are we depriving our own citizens of the help they're supposed to receive? Kasi based dun sa mga narinig ko dun sa issue, may nagsasabi naman that the fund na gagamitin para dun sa pagpapautang ay hindi naman talaga yun yung fund meant to support the local community. It's also part of the responsibility of the Philippines to also give out what we have. If we really have In a layman's perspective, I'm not so into it. Because priority number one, we ourselves, the Filipinos, or the Philippines for that matter, is poor. And so I can't get the idea why we should lend something. Like, you know, I believe we cannot give the things that we don't have. And being a third world country, I am so certain that we have no money. So how come we were able to lend them money as well? So yun ang naman tingin ko dun. It is a bit unfair to give money to others, where in the Philippines, a lot of us are suffering because of poverty. Nangungutang ka ba? Atin ang busisiin at alamin pa kung ano nga ba ang International Monetary Fund. At ang utang ng Pilipinas. Ito ang utang. Ipinautang? Ayon kay De Jesus 2012, ang World Bank at ang International Monetary Fund ay ang tumutugon sa mga pangangailangang pinansyal ng mundo at ang international economy. Ang World Bank ay isang international agency na ginawa kaugnay ng United Nations sa ilalim ng Bretton Woods Agreement. Ito ang gumagawa ng mga loan sa buong mundo
upang mapoldohan ang ilang capital projects. Samantala, ang International Monetary Fund naman ay ginawa upang mapalawig ang monetary cooperation, financial stability at economic growth ng mga bansa. So sir, can you cite some significant contributions that the IMF has did to our country? All right. So living in a global village, just like any person, diba? If you're, for instance, new in Manila, if you were from the province, would be nice to have a backstop, right? If you needed money, if you need emergency cash, there's always the IMF to help us. So of course, tandem with the World Bank, they have been providing necessary assistance to a lot of developing countries. And more to that, the IMF is also sharing the best practices in all of the regions, all of the member countries, in terms of how these countries should run their monetary policy and run their economy in general. Buong mundo ay mayroong IMF at World Bank. Sa ating bansa, ang bangko ng mga bangko ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito ang nagtatakda ng mga tuntunin at mga prosesong ginagawa sa mga miyembrong bangko nito. Ang BSP ang siyang nangangasiwa at sumusubaybay sa banking at credit system sa Republika ng Pilipinas. Ito rin ang nagpapanatili ng internal at external na katatagan ng pananalapi ng bansa, ng international value ng peso, at ng halagang kapalit nito sa foreign currencies. Higit sa lahat, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang siyang nangangalaga ng proseso ng pananalapi, proseso ng pag-utang, at mga kondisyon sa pakikipagpalitan ng pera sa bansa para sa isang balanse at patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sinubukan naming alamin ang panig ng Bangko Sentral ukol sa isyong ito. Ngunit dahil sa kanilang mga istriktong panuntunan sa pagsagot ng mga masiselang issue tulad nito, ay hindi humarap sa kamera ang kanilang mga empleyado. Kaya naman aming kinuha ang opisyal na pahayag ni BSP Governor Armando M. Titanco ukol sa 1 bilyon na ipinautang ng Pilipinas sa IMF sa kanilang website. And we quote, "The Philippines is supporting the global efforts to stabilize the world economy and maintain it on a growth path. This is the reason why the Philippines is extending a $1 billion loan to the IMF. We are a member of the global community of nations, and it is also in our interest to ensure economic and financial stability across the globe." For about 40 years until 2006, the Philippines itself had been a net borrower from the IMF. We finally fully paid our loans to IMF in December 2006, as the implementation of continuing reforms have made our economy stronger. Today, our economic fundamentals are sound. Our banks are able to meet domestic credit needs, and we are capable of lending $1 billion from our international reserves to the IMF. This is a loan to the IMF, and we will get our money back with interest. In effect, by extending a loan to the IMF that will earn money for the Philippines, we are also able to help other nations saddled with financial problems. Unquote. Investment partner, source of official development assistance. It is a big market for our overseas workers. Pag binabayaan mo ang Europa na bumagsak, saan mo dadalhin yung mga kasama nating Pilipino na nagtatrabaho sa UK, sa Spain? Narito naman ang mga datos sa aming nakalat upang mas maintindihan natin ang pagkakaroon at pagkakabayad ng ating mga utang. Ayon sa blogsecurities.com, ang ratio ng ating external debt sa GDP ay gumaganda nitong mga nakaraang taon. Ito ay bumaba ng halos kalahati sa loob lamang ng 8 taon. Kung ikukumpara ang taong 2003 sa 2011, kapansin-pansin ang malaking ibinaba ng external debt ng bansa mula 69% hanggang sa 27%. Ayon sa Central Bank of the Philippines, ang utang ng Pilipinas noong 1970 ay $2,297,000,000. Matapos lamang ang 10 taon, ito ay umabot na sa $17,262,000,000. At noong 1986, bago pa man matapos ang martial law, ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa $28,180,000,000. Ayon naman sa Focus Economics, ito ang utang natin simula 1990 hanggang 2010.
makikita mula 1990 hanggang taong 2000 ay bahagyang umakyat ang ating utang. Ngunit simula 2004 ay simula na itong bumaba. Hanggang noong 2010 ay halos 20% na ang ibinaba nito kumpara noong 2000. Dito naman ay makikita natin ang progreso ng Pilipinas sa pagbabayad ng utang sa IMF. Ito ay mula noong taong 1987 na hinigit kumulang $841,585,420 ang utang ng Pilipinas hanggang noong 2006 na nabayaran na ang balance nito. Alam na may utang pala tayo. Di pa po ako aware na wala na pala tayong utang sa International Monetary Fund. Sir, did we lose a large percentage po of our total debts when we were able to pay our debts sa IMF? Okay, the reduction in total debt was significant but not significant enough to wipe away all of our debt. I think the more appropriate question there is, we were able to wipe out our dollar-denominated debt to the IMF. Why did our government lend money to the IMF? I think we've been debtors to the IMF for the longest time, and I think only in recent time that we've actually contributed to the fund. I think the reason for this is that we just have a massive reserves of US dollars. Number two is I believe the government lent to the IMF for the POGI factor. Imagine, globally, the sick man of Asia is now the recovered man in